At formal na nga pong naipahayag ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Anong implikasyon nito sa mga nakabinbin na kaso laban kay Martin Romualdez, Zaldico at kay BBM ukol dito sa mga katiwalian na ganap sa flood control projects? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Noong April pa lang po, noong 2026, ay nagpahayag na po si Mike Defensor na itong si Orly Gutesa ay pinipilit na pumirma ng panibagong affidavit at naglabas siya ng video na kung saan magkausap si Orly Gutesa at ang kanyang asawa. At eksakto doon sa salaysay na pinirmahan ngayon ni Orly Gutesa, sinasabi doon sa conversation na yon na pinipilit siya na sabihin na kasinungalingan lahat yung kanyang unang sinabi at siya ay pinilit at pinangakuan ng ayuda o ng reward nitong sila Mike Defensor at saka ni Senator Rodante Marcoleta. So hindi nakagulat-gulat na ngayon ay formal ng lumabas ito. Ang silver lining lang dito o yung maganda lang dito sa nangyari nito kay Orly Gutesa, at least alam ng pamilya niya at ng ibang mga sumusuporta sa kanya na buhay pa si Orly Gutesa. Kasi kung matatandaan ninyo, pagkatapos siya magtestimonya sa Senado na wala na itong si Orly Gutesa, hindi na malaman ng mga tao, ng kapatid ng kanyang pamilya kung nasa saan siya. Ayaw aminin ng gobyerno na hawak nila si Orly Gutesa. At umugong na lang ang balita noon na siya ay nakuha na nila Martin Romualdez at siya ay nasa kanilang kustodiya. At dahil dito, hindi nakakapagtaka na siya ay maggagawa na nga o lalabas na nga itong formal na statement na ito kasunod nung pagbaliktad ng 4 pa na mga testigo doon sa flood control. Yun din ang sinasabi, nakasama sila ni Orly Gutesa na nagdi-deliver ng mga pera. Although meron pang may iba daw na natitira mga kaso, ang nakakabahala dito din ay ang mga pahayag ng ombudsman na agad-agaran nilang ninunumbrahan o pinapangalanan si Martin Romualdez sa may pakanan ng lahat ng ito. Although yan din naman ang iniisip ng maraming mga tao, pero ang ombudsman ay ang nag-iimbestiga supposedly ng kaso laban kay Martin Romualdez. Sa kanilang pag-iimbestiga, dapat ay lalabas na sila yung mga impartial kasi hindi pa po na isasampay yung kaso eh. It's still under investigation by the ombudsman. Now, this goes into the heart of the elements of due process. Ang dapat po kasi kung ikaw ang ahensya nag-iimbestiga, dapat mag-appear ka na impartial. Ngayon, sa lahat ng mga pahayag nito ng ombudsman, tila magkakaroon ng bala ang kampo ni Martin Romualdez na kung ito man ay tuloy na isampa sa Sandigan Bayan, ay question na nila ang investigasyon na ginawa ng ombudsman. At sasabihin nila dito na may violation ng karapatan ni Martin Romualdez to due process sapagkat hindi impartial ang naging investigasyon ng ombudsman. So hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito na lamang ang mga patuloy na pagpapahayag ng ombudsman despite of the fact na supposedly nag-iimbestiga pa lamang sila sa kasalukuyan. May epekto ba ito sa paghina ng kaso laban kay Martin Romualdez? Definitely. Magkakaroon ito ng epekto, lalo't kung gusto ng ombudsman na maging epekto ito. Magkaroon ito ng negatibong epekto dahil sila naman may control niyan sa lahat ng mga ebidensya. Pero ang makikita natin dito is the pattern. Yung 4 na yan na ex-Marines na supposedly ay nagsibawi ng kanilang mga salaysay, may mga sinasabi sina Attorney Baligod na sila ay inofera ng pera. Ngayon, hindi rin malabo na dito kay Orly Gutesa ay ganun din na nangyari. Hindi natin masabi na hindi natin sila sinisisi kasi may choice naman talaga sila dito eh. Pero siguro nauunawaan natin sila. At pilit nating uunawain ang kalagayan nila, lalo na itong si Orly Gutesa, mag-isa lamang siya noon nung una siyang lumabas. Nauunawaan natin kasi yung mga ibang ang senador, iba pang mga congressman, nasa kapangyarihan na meron namang mga sapat na impluwensya para tutulan yung mga pambubuli nito, yung pananakot na ito, ay bumigay din, natakot din sa administrasyon at naging kakampi. Paano pa kaya itong mga ordinaryong mamamayan kagaya lang nila Orly Gutesa at yung 4 pa na mga ex-Marines. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, kaya patuloy tayo dapat na nagpapahayag ng ating pagtutol sa pang-aabuso na nangyayari sa kasalukuyan. Kasi kung pwede nilang gawin ito doon sa mga matataas na tao sa lipunan,
Ano ang hindi nila kayang gawin sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin, kagaya ni Orly Gutesa at nung 4 na ex-Marines? Kung kaya nilang gipitin ang mga may kapangyarihan, di lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Pero dapat maunawaan ni Orly Gutesa na sa kanyang paglabas, yung kanyang unang ginawang paglabas, ito rin na nagbunsod doon sa 18 mga ex-Marines para magsalita na rin. Kasi nung lumabas si Orly Gutesa, all the other witnesses na nagdi-deliver ng mga basura became expendables. Kasi naging malinaw na dito na potential witnesses din sila ngayon, yung 18. In order for them to be silenced, para hindi na sila magsasalita, dalawang bagay lang naman ang pwede mangyari. Ikaw ay mabayaran or you will be eliminated. In order to protect yourself, you have to choose. Magsalita ka na ngayon or forever hold your peace. Nung nawala si Orly Gutesa, biglang nagsulputan na itong 18 Marino, hoping that magkakaroon ng mas malinaw na investigasyon ukol dito o that yung mamamayan siguro will react to it at magkaroon ng indignation, ng pagkasulasok ng ating kalooban dito sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Pero sadly, although meron tong epekto sa marami, sa tingin ko hindi pa naging ganap yung repulsion, yung pagkasulasok ng damdamin ng mga Pilipino despite of the fact na naririyan na nagsusumigaw sa harap natin ng mga ebidensya. Kagaya na ngayon, na kung bakit itong mga testigo nito nagsisibaliktad ng kanilang mga testimonya, halos lahat ng Pilipino na may matinong pag-iisip, alam nila ang tunay na dahilan dito. Alam nila kung sino ang ginigipit at bakit nagsisibigay o bumibigay na itong mga tao na ginigipit. At ito ay isang larawan ng kung ano ang klase ng lipunan na meron tayo sa kasalukuyan. No good deeds goes unpunished. Yung mga mabubuting gawa, yun ang pinarurusahan. Yung mga nasa kulungan, yun yung mga nagsasalita. Yung mga ginigipit, yung mga nagiging testigo laban sa katiwalian. At yung mga tiwali, silang namamayagpag, sila pa yung nagpo-prosecute, at sila pa yung patuloy na nakikinabang habang ang taong bayan patuloy na naghihirap, nakalubog sa baha ng kanilang mga kasalanan. Pero tayong lahat, ang lahat ng iskumbro, ang bawat Pilipino, patuloy tayong makikilahok dito sa usapin na ito. Patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.